May mga simbahan sa Pilipinas na kahit ilang dekada na ang lumipas, tila hindi pa rin lubos na nililisan ng dilim. Simbahang nagiging saksi sa mga kasalanang hindi kailanman pinatawad ng langit. At sa tahimik na bayan ng Batangas, isang kampana ang minsang tumunog na hindi na muling tumigil. Magandang gabi sa'yo, Kuya Jovi, at sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Ulap Noir. Gusto ko lang ibahagi ang kwento na matagal nang kinukwento sa amin. Isang kwento ng tapang, ng pagkakaibigan, at ng sumpang bumalot sa isang simbahan. Matagal na itong nangyari. Bata pa lang ako nang marinig ko ito, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang bawat detalye. Noong panahong iyon, may isang batang lalaki. Ang lolo ko, si Mang Elias. Maaga siyang naulila. Namatay sa aksidente ang kanyang mga magulang. At dahil wala na siyang masasandalan, napilitan siyang maghanap buhay kahit bata pa. Nagtrabaho siya sa palengke, nag-aayos ng gulay, nagbubuhat ng sako, at kapag may oras, tumutulong din siya sa simbahan bilang tagalinis. Doon niya nakilala si Padre Santiago, ang bagong pari ng kanilang bayan. Mabait si Padre. Madalas siyang bigyan ng pagkain at tinutulungan siya parang sariling anak. At doon din niya nakilala si Lucas, isa sa mga bagong tumutulong sa simbahan. Tahimik ito at tila maalap. Marami ang umiiwas sa kanya dahil sa kakaibang itsura. Maputla, malalim ang mga mata, at tila laging may tinatagong bigat sa dibdib. Pero kahit ganon, naging magkaibigan sila ni Mang Elias. Hindi siya natakot, bagkus ay naawa sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, at nagsimulang mangyari ang mga bagay na nagpayanig sa buong bayan. Isa-isang natagpuan ang mga bangkay ng mga babae. Walang laman ang tiyan. Kinuha ang mga laman loob. Ang mga tao nagtakutan. Ang iba sabi, may serial killer daw sa lugar. Ang iba naman, multo raw o halimaw na galing impyerno. Pero ang pinakakakilakilabot sa lahat, may mga nagsimulang magduda kay Lucas. Kasi daw, simula nang dumating siya, doon lang nagsimula ang mga krimen. Hindi ito pinaniwalaan ni Mang Elias. Kaibigan niya si Lucas, mabait ito, at walang kakayahang manakit ng kahit sino. Pero habang tumatagal, lumalala ang galit ng mga tao. Pinandidirihan si Lucas, binabato, tinataboy sa merkado, hanggang sa halos wala nang gustong kumausap sa kanya. Tanging si Padre Santiago at si Mang Elias na lang ang nasa tabi niya. Isang gabi, may isa na namang biktimang natagpuan. Pero ngayon, anak ng isang mataas na opisyal sa bayan. Galit na galit ang pamilya. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para wasakin ang simbahan. At ipakalat na ang demonyo raw ay nasa loob mismo ng bahay ng Diyos. Ang lahat ng sisi napunta kay Padre Santiago dahil siya ang pinuno ng simbahan. Siya ang dapat managot, sabi nila. Pero si Padre Santiago, matalino at matatag. Hindi siya natakot kahit tinutuligsa ng mga tao. Ang tanging sinabi niya, walang kasalanan si Lucas. At walang demonyo sa tahanan ng Diyos. Lumipas ang mga linggo. Naglagay ng mga pulis sa paligid ng simbahan. May mga nagrorondang bantay gabi-gabi. At matapos ang 2 buwan, tumigil ang mga patayan. Tahimik na muli ang bayan. Pero kakaiba ang katahimikang iyon. Parang bago ang bagyo.
Isang linggo ng umaga. Handa na sana ang lahat para sa misa. Ngunit sa halip na kampanang nagsisimula ng dasal, isang malakas at sunod-sunod na tunog ang nagmula sa kampanaryo. Tunog na tila sinasabayan ng sigaw at pagdaing ng isang nilalang na nagdurusa. Nagmadaling pumunta si Mang Elias sa likod ng simbahan. Hinahanap si Padre Santiago. Wala siya sa opisina. Wala rin sa kwarto. Pumunta siya sa silid ni Lucas, pero wala rin ito roon. Ang mas nakakatakot, may nakita siyang mga kadena at lubid na halos maputol at napunit. Parang may nakatali roon, na pinilit kumawala. Nang marinig niyang muli ang kampana, mabilis siyang umakyat sa hagdan ng kampanaryo. Amoy dugo na ang paligid, at sa daan may mga patak ng dugo. Bago pa lang ang ilan, pero ang iba ay tila luma na, maitim at natuyo. Kinilabutan siya. Alam niyang dugo iyon, dahil dati siyang nagkakatay ng baboy at baka sa palengke. Pag-akyat niya sa itaas, naamoy niya ang matinding amoy ng sunog na laman. At sa kanya nakita ang mga lamang loob na nakakalat sa sahig, hindi na malaman kung sa tao o sa hayop. At doon niya narinig ang tinig ni Padre Santiago. Sa ngalan ng Panginoon, alisin mo ang demonyo sa katawan ng inosenteng ito. Tumakbo si Mang Elias papunta sa pinanggagalingan ng boses. Pagdating niya roon, nakita niya ang 10 bangkay na nakahandusay. Walang laman ang tiyan, putol-putol ang katawan, at sa gitna nila, si Padre Santiago hawak ang isang bakal na krus. Habang nasa harap niya, ang nilalang na minsang naging kaibigan nila, si Lucas. Pero hindi na ito tao. Baluktot ang katawan, namumula ang mga mata, at sa likod nito may malaking butas, parang pinaghugutan ng laman loob. "Huwag mo siyang sasaktan," sigaw ni Mang Elias. Pero tumingin lang si Padre Santiago at sumigaw, "Lucas, tama na." Sa isang iglap, umatake ang nilalang. Malakas, mabilis, at parang gutom na gutom. Buti na lang nasalo ni Mang Elias ang pag-atake. Inihampas niya ang katawan ng halimaw, at sa lupa, nakita niyang bumagsak ang krus ni Padre Santiago. Ang krus na bakal, may marka ng dugo. Patuloy ang pari sa pagdasal ng Latin. At sa bawat salita, nanginginig si Lucas. Parang sinusunog ng liwanag ang kanyang balat. Ilang sandali pa, bumagsak ang katawan nito at tuluyang hindi na gumalaw. Lumapit si Padre Santiago, nanginginig at umiiyak. "Patawarin mo ako, kaibigan." Ang tanging nasabi niya bago siya mawalan ng malay. Doon nalaman ni Mang Elias na bago pa mangyari ang gabing iyon, matagal nang ipinagtapat ni Lucas kay Padre Santiago na may kakaiba siyang nararamdaman. Tuwing gabi, tila may tinig na bumubulong sa kanya. Tinig na naguutos na kumain ng laman. Tinig na nagsasabi na siya raw ay hindi tao, kaya siya nagpalagay ng mga kadena. At nakiusap kay Padre Santiago na itali siya kapag dumating muli ang gabi, dahil ayaw niyang may masaktan. Pero huli na ang lahat. Kinain ng dilim si Lucas, at dinala nito ang simbahan sa kasaysayan ng takot ng buong bayan. Simula noon, nilipat si Padre Santiago sa ibang parokya at tuluyang nanahimik ang bayan. Wala nang patayan, wala nang bangkay, pero hanggang ngayon, may mga nagsasabing kapag 12:00 ng gabi,
Tumutunog pa rin ang kampana ng simbahan. Walang humahawak. Walang tao sa taas. Ngunit malinaw na malinaw ang tunog nito. Tila paalala ng isang nilalang na minsan ay nagdusa sa loob ng bahay ng Diyos. Para sa akin, ang mundong ginagalawan natin ay puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Minsan, ang dilim ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob mismo ng mga taong inaakala nating banal. Kaya, manatili tayong tapat sa pananampalataya at huwag mawawala ang pananalig sa liwanag. Maraming salamat Kuya Jovi at sa Ulap Noir. Sana ay hindi ninyo makalimutan ang kwento ng aking lolo at ng kampanerong demonyo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.